Magandang oras mga kababayan, mga kagulinboy. Merong chismis ngayon. Ito hindi kumpirmado na ayon sa mga sources dyan sa Iran, sa Iranian Broadcast Center ay yung ano daw nangyari na rescue sa isang airman, sa isang piloto ng Amerika na matagumpay na rescue ay hindi lang daw rescue ang ginawa doon. Parang sumideline pala yung trupa ng Amerika at ninakaw daw yung mga uranium na naroon sa Ispahan. Naalala niyo yung binomba na na underground city sa Ispahan? Yun kasi ay sa underground noon ay meron silang laboratory ng uranium enrichment. Doon pinapalakas yung uranium. At marami yun, di ba? Nakikita nyo yung parang mga poste na stainless, uranium ang laman noon. At pinapalakas ang power ng mga uranium doon. Ang chemical ay mayroon kasing na doon na natabunan ng gumuho. Hindi mailabas ng IRGC. Kaya meron daw mga naiwan sa laboratory. Ngayon, sinidelainan daw ng American Forces at kinuha daw yung mga uranium na na nakalagay sa parang mga tubo. Kaya ito ngayon ang ating pakinggan, video courtesy ng isang Iranian, isang Indian channel. Ito ang video. In fact, there are multiple versions that are now coming in as far as the U.S. rescue mission for its pilots in Iran yesterday were concerned. As per Iran's foreign ministry, the U.S. Rescue mission for that pilot may have been a cover to steal enriched uranium. So cover lang daw yung napaka-liar naman. Cover lang daw yung rescue, hindi yung cover. Talagang rescue yun. Napaka-importante na makuha kasi yung doon, yung piloto. Kapag hindi yun nakuha, kapag nakuha yun ng IRGC, yung piloto, magiging hostage yun. At magagamit yun na bargaining chip or barter, pampalit. Magagamit yun na barter para aalis si Trump sa Iran. At kung hindi, di ba, pupugutan nila. Ganun naman talaga ang mga terorista. Kaya gumamit si Trump ng overwhelming force, SEALs 6, tsaka Delta Force daw yung pinadala. Navy SEALs 6, yun yung umano kay Bin Laden eh. At Delta Force, pinadala doon. Delta Force, yun din yung kumuha kay Maduro eh. Talagang napakagaling. At siyempre, kailangan talaga makuha yung piloto na yun. Kasi nga kung malaking issue yun eh. Kapag nahawakan yun ng IRGC, magiging bargaining chip at baka aatras si Trump dahil magagalit ang mga Amerikano niyan eh. Ang American citizens magagalit kay Trump kung mapugutan ng ulo yung piloto. Kaya ginawa ni Trump lahat. Gumamit ng overwhelming force, the best of the best na mga team sa rescue. At sinasidelainan daw yung uranium. Pero ang sabi ay cover up lang daw yung rescue. Mali, hindi yung cover up. Yun talaga ang main event. At baka sideline lang yung pagkuha ng uranium. Buti nga sa inyo. Kaya balik tayo sa balita. That's what Iran's foreign ministry has now come out and said, that whether this was a recce of sorts or whether this was an actual mission to retrieve uranium that has been stockpiled by Iran, that's something that the United States is not confirmed so far on. But Iranian foreign ministry there coming out and claiming that this was no rescue mission, it was a covert operation by the United States to retrieve that enriched uranium. Pinagsasabay na lang yon ng Amerika. Sabi ng CIA. CIA kasi yung kasama doon sa covert operation na yon sa rescue. Baka sabi ng CIA na sideline na natin yung mga enriched uranium sa Ispahan, sa underground tunnel nila. Kasi nandun marami. Kung makuha yun ng Amerika, lalong dadami ang atomic weapon ng Amerika kapag nakuha yun. Marami daw yun eh. Siyempre isang laboratory yun. Pero yung sinabi na cover up lang daw yung rescue, maling-mali. 101% hindi cover up. Rescue talaga yun. Ngayon, kung totoo na kinuha ng Amerika ang uranium ng Iran, buti nga sa kanila. Buti nga dyan sa mga IRGC na ugok na mga yan.
Pero hindi cover up ang rescue sa piloto. Yun talaga ay totoo na cover up. At kung kinuha mang yung uranium, yun ay sideline lamang sa rescue. Parang ano lang ba, di ba? Parang sumasideline lang. Ganun talaga yun. Hindi nila mababasa ang isip ng Amerika eh. Kasi hindi sila nag-aaral sa mga university, nag-aaral sila sa mga tutorial lamang, di ba? Sa mga bahay. Kaya hindi nila makukuha ang ganun na dunong ng mga Amerikano na to. Eh tayo nga mga Pilipino, di ba? Lahat tayo nag-aaral pero hindi natin matumbasan ang dunong. Halimbawa, architect ng Amerika versus architect ng Pilipinas. Di ba? Ang layo-layo ng architect ng Pilipinas eh. Engineer ng Amerika. Sabihin natin civil versus civil engineer ng Pilipinas. Ang layo-layo pa rin. Kahit nurse ng Amerika versus nurse ng Pilipinas, malayo pa rin. Teacher ng Amerika, teacher ng Pilipinas, malayo talaga mga kababayan. Eh lalo na dito sa mga, at sabi nga ni Trump, mga Stone Age na mga pag-iisip eh. Mga Stone Age. Ayaw nilang buksan ang mga mata nila. Stone Age pa rin sila. Yung mga pinapasuot nila sa mga babae na damit, yung panahon pa ni Hail Mary, ni Magdalena, saka ni Hail Mary, ni Mama Mary, di ba? yung cloak eh. Tapos meron pang hijab. Kaya sabi ni Trump, talagang mga Stone Age people to ah. Ipadala ko kayo muli sa Stone Age period. Bukas, kapag madurog yung lugar nyo, didilim ang buong Iran, ay balik kayo sa Stone Age. Okay, tapusin natin ang balitang to. Siddharth, my colleague now joins us, getting us more details on Siddharth, my colleague now joins us, getting us more details on this. Siddharth, that's a big allegation to be made from the Iranian side because this pretty much then completes the mission that Donald Trump and America was on. Well, that's right. Iranians now have to say that it was a deception campaign launched by the United States to do their own assessment of Isfahan. Now, remember, this morning we put out those pictures, satellite images of craters, more than 28 craters, 20 kilometers from the site where U.S. destroyed its own military aircraft, and the craters were on the main road and off the road. So that is central Isfahan. Now, what is Isfahan's significance in Iran's nuclear ecosystem? Now, Isfahan is a critical location in Iran's nuclear infrastructure. It houses the Isfahan Nuclear Technology Center. In fact, what I could manage to gather is that the site produces nuclear fuel for reactors, a facility for manufacturing the centrifuges. Yan yung sinabi ko na laboratorio, underground city ng Isfahan, imbakan ng mga nuclear missiles, imbakan rin ng mga missiles na hindi nuclear, imbakan rin ng mga libu-libong drones na Shahid drones. At yung mga moving artillery, yung kinarga sa truck ng mga missiles, nandun. Marami diyan, pinakamalaking underground city ang Isfahan. Kaya nang sumabog diyan ay napakalaking pagsabog. Okay, tapusin natin ang ulat ng ating mga kaibigan sa India. Used to enrich uranium. The center operates nuclear experimental reactors. So a very critical site as far as Iran's nuclear infrastructure is concerned. And in fact, the US forces could penetrate deep into the Iran. They reached till Isfahan. In fact, this aircraft which was destroyed by them was 20 kilometers away from the place where this intense combat took place between the US forces and the Iranian forces. Now, Iranian side has to say that this was a deception campaign to do recce, to do assessment of Iran's air defense capabilities. IRGC, kung papasok man dyan ng Amerika, gera yan eh. Eh kung nakapasok man, nagtakbuhan sila, duwag sila, hindi nila napigilan. Ngayon ang katotohanan yan, yung nakita ng mga crater sa highway, diyan kasi dumadaong, diyan naglanding yung C-130 meron kasing small airstrip, merong runway diyan ang Isfahan,
ang mga IRGC na ginamit ng Amerika para makalanding yung C-130 Hercules, yung malaking eroplano na nagkakarga ng mga sundalo. Kaya ang ginawa ng Amerika, binumba, sinira nila yung highway na sinasabi mayroong mga craters daw para matagalan makarating ang mga sundalo ng IRGC. Hindi yun yung nakita ng mga craters, sinadya talaga yung nasinira ng Amerika ang highway para hindi makapasok ang reinforcement ng IRGC. Magaling ang Amerika, hindi natin nababasa yan. Always 3 step ahead sa mga Iranian ang move ng Amerika. Talagang bilib ako sa Amerika. Merong nagsabi sa akin, sobrang bilib mo naman. Saan ba naman ako bibilib? Kaya ali kami ni ba na isang terorista. Doon ako bibilib sa demokrasi, di ba? Demokrasya. At totoo naman talaga, sinabi ko na sa inyo, teacher sa Amerika versus teacher sa Pilipinas. Ang ating mga teacher, bago magiging level natin ang teacher sa Amerika, ay kukuha pa tayo ng US exam for teachers. At kung maipasa mo, ibig sabihin mo, kalibel mo na yung mga teacher sa Amerika. Ganun yun. Kahit anong profesyon sa Pilipinas, dadaan mo na yan sa screening para malaman kung ang nalalaman mo as sabihin natin na sa teacher ay kasing standard, magkasing standard ng sa Amerika. Ganon yun mga kababayan. Kaya wala akong dyan sa ang Amerika kasi ay nagbabahag pa tayo noon. Ang Amerika nakasuot na ng tuxedo eh. Ganon sila kaahid sa atin. Yan ang katotohanan. Nagbabahag pa tayo, sila nakatuxedo na eh. Di ba? Noong 15th century. Grabe. Mga kababayan, pag-comment na lang sa ating comment section, ninakaw ba talaga ng Amerika ang uranium ng Iran? Uranium, yun yung gagamitin na chemical para sa nuclear warheads. Para sa nuclear yan. Siyempre na nakawin talaga yan ng Amerika para wala na silang nuclear. Diba? Matagal kasi yan ma-enrich eh. Halimbawa, from 5%, matagal yan bago makarating ng 100% para gawin na siya na bomba. Sangkap sa bomba, mga kababayan. Mag-comment, mag-comment tayo sa inyong mga comments sa ating comment section. It's love and peace, not war.